Kasama ho natin ngayon ang mga Raslapan Boys at tayo ay maglalaro ng basketball sa Alcor. May paliga po ang Fanard. On the way tayo ngayon sa Alcor Sports Complex at maglalaro tayo ng basketball doon. At ang kasama natin ay ang mga player ng Raslapan. Ayan sila. Kita nyo guys, nagpapahinga pa sila. Sasabak sila mamaya-maya. Sa katunayan, malapit na po tayo sa Alcor, nasa palagitnaan na po tayo. Andito na po tayo ngayon. Okay, Alcor Sports Club. Andito na sila. Mga import ng Raslapan. Yun, no? John Rabs, ang pinakamalakas. At ang pinaka-import si Adam. Okay, pasok. Dito na si Commissioner. Okay, papasok na sila. Re-register dito. Diyan di, wala din. Bro, si John Ison, lino ko lang kay Yusuf Porno nila. Kay Yusuf nila. Ayan ho yung yung Raslapan Boys. Ang maglalaban, inshallah. Okay, Ustadz Musa, nasa na po kayo? Ustadz Musa. Sa mga Ayan o, pinagtitipo na po lahat ng mga player. Product mo na sa Bulwanan. Bro, baguhan mo na isa dyan. Dito na sa gina. Bumabati po natin ang ating kapayapaan mga kapatid na Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa bisita po namin ng Team Muslim, welcome po sa inyo. Kaya natutuwa kami na kasama natin ngayon. Bilang pagsimula ng ating programa, tawagin po natin si Ustadz X para ma-formal na simulan po yung programa natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Magandang umaga po sa inyo lahat. Para po sa mga Muslim at sa mga non-Muslim, isa sa mga prime objective po nito ay magkaroon ng bridge of understanding. No? Yung community po ng mga Pilipinos dito, magsama-sama para po magkakakilanlan. Sabi ko nga, yung programang ito, initiative ng Bin Zaid, Abdullah Bin Zaid Cultural Center, para po sa ating mga Pilipino, magkaroon tayo na liga na ito. Unang-una, para madagdagan yung accounting knowledge natin, kasi sa knowledge, doon po tayo nagiging humble.
Diba? Sino naman gusto dun sa mga mayayabang? Tama? So, the more tayong natututo, kahit anong knowledge, the more tayong nagiging humble. Number 2, objective po natin, dadami po yung mga kakilala natin. So, as much as possible, kung maaari, yung mga kilala po ninyo, bago po kayo pumunta rito, madadagdagan. Maging Muslim man o hindi, kasi meron po tayong mga team dito na galing pang Masrapan. Medyo malayo-layo, no? Yung mga taga-Doha, welcome po kayo sa ligang ito. And I hope na maging champion tayo lahat kapag tayo ay magkaroon ng knowledge, magkaroon ng kaibigan, at maging masaya sa ligang ito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mashallah, jazakallah khairan po, Ustad Pex. At ayun, itong programa na to, katulad ng nabanggit ni Ustad Pex, taunan po ito para mas magkaroon po ng malalim na samahan yung Muslim saka yung hindi Muslim. So may kita nyo yung tapat ng Sukwakib, yung Binzain Islamic Cultural Center. Welcome kayo doon. Kasi kung makikita natin, karamihan po ng mga kasama nating Muslim ngayon, mga balik Islam. Ibig sabihin dating galing sa iba't ibang pananampalataya at sumakap ng Islam. So ngayon tatawagin natin si Brother Yusuf para magpaliwanag ng kaunti kung ano ba yung pananampalatayang Islam o bakit mayroong mga tao na mayakap dito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At sa mga bisita po namin mga non-Muslim, magandang umaga at welcome po sa paliga ng Fanar. Sa ibang relihiyon at yumakap sila ng pananampalatayang Islam. So meron dyan, marami dito sa mga kasama natin ng mga dating Christian, meron born again, Iglesia ni Cristo, at lahat ng klase ng relihiyon. At pagkatapos doon ay nasumpungan nila na yumakap ng pananampalatayang Islam nang dahil sa pagsasaliksik na ginawa po nila. So siguro hindi ko papatagalin, 4 lang po yung ipapaliwanag ko ngayong umagang ito. So una, ano ba yung tinatawag na Islam? So yung Islam, mga kapatid, mga kaubayan, ito yung pagsuko, pagtalima, at pagsunod sa kautusan ng nag-iisang Diyos. So yung Islam, mga kapatid, ito yung relihiyon na ibinigay ng nag-iisang Diyos. Okay, Islam ang tawag dyan. Yung Islam, perfectong relihiyon na mula sa nag-iisang Diyos. So yan ang Islam, ha? Tandaan natin, pagsunod, pagsuko, pagtalima sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos. Pangalawa, ano ba at sino ba yung mga Muslim? Yung mga Muslim, ito yung mga taong nagsusumikap na sumunod at sumuko sa kagustuhan ng nag-iisang Diyos. So ibig sabihin, mga kapatid, yung Islam, ito yung relihiyon na ibinigay ng Diyos. At ang mga Muslim naman, ito yung mga taong nagsusumikap na sumunod doon sa relihiyon na binigay ng nag-iisang Diyos. So kung titignan natin, mga kapatid, yung Islam, perfectong relihiyon. Bakit? Kasi mula sa nag-iisang Diyos. At ang mga Muslim, hindi sila perfecto. So ibig ko sabihin, ang mga Muslim, sila yung mga tao, at ang mga Muslim, pwedeng magkamali. Pwedeng may pagkukulang doon sa pagsunod sa relihiyon na ibinigay ng Diyos. Kaya nga tayo, mga kapatid, pagka titingin tayo ng tamang relihiyon, wag tayong titingin sa tao. Di ba? Pag titingin tayo ng tamang relihiyon, huwag tayong titingin sa tao. Bakit? Kasi pag sa tao tayo tumingin, wala tayong makikita tamang relihiyon. Wala. Kasi halimbawa, Iglesia ni Cristo. Nagkaakil ba ang Iglesia ni Cristo? Konting ano lang, konting comparative lang. Hindi akong maninira ng religion. So, let's say Iglesia ni Cristo. Sa Iglesia ni Cristo, bawal kumain ng dugo. Tama? Bawal kumain ng dugo. Ngayon, may nakita tayong Iglesia ni Cristo na kumakain ng dugo. Masasabi ba natin, mali ba yung Iglesia ni Cristo? Bakit? Ito, Iglesia ito kumakain ng dugo. Let's say, halimbawa, sa Muslim, bawal kumain ng baboy. Tama? Ngayon, may nakita kayong Muslim na kumakain ng baboy, hindi nangangahulugan na
pwede na kumain ng baboy pagdating sa Islam? Hindi. Dahil ang mga Muslim nagkakamali. Ang Muslim, merong pagsunod at merong pagsuway. Sumusuwayan sila. Merong pagsuway, nasa tao pa rin at tao pa rin sila. So hindi na nangangulugan na merong kang Muslim na nakita na nagkamali ay mali na rin yung relihiyon. Nakuha po natin? So yun yung pagkakaiba ng Islam at saka ng Muslim. Ngayon, sino yung nag-iisang Diyos na sinasamba ng mga Muslim? So kung titignan natin mga kapatid, napakaliwanag at lantad na ang Diyos na tinatawag ng mga Muslim ay Allah. So bakit nga ba Allah ang tawag ng mga Muslim sa nag-iisang Diyos? Dahil siya mismo ang nagpakilala sa banal na Quran. So sa banal na Quran, nakalagay doon, Innani anallah. Katotohanan ako, si Allah, ako ang nag-iisang Diyos, ako ang inyong sundin. So kaya ang mga Muslim, kahit sino pong mga Muslim, pag tinanong nyo, anong pangalan na nag-iisang Diyos, hindi sila magkakamali dyan. Hindi sila magkakamali. Let's say, meron kong kilalang Muslim na Bisaya, Muslim na taga Mindanao, o Muslim na Tagalog, Muslim na Batanggenyo, o kaya naman Muslim na Amerikano, Muslim na Incheck, Muslim na Hapon. Pag tinanong mo sila, anong pangalan ng Diyos nila? Muslim ha? Sasabihin nila Allah. Walang magkakaiba. Bakit? Dahil nakalagay mismo sa banal na Quran na ang pangalan niya ay Allah. So yan, maliwanag po yan na kung bakit Allah ang tawag ng mga Muslim sa nag-iisang Diyos. Ngayon, pagdating sa aming mga Muslim, sino naman si Jesus Christ? So kami mga Muslim po mga kapatid, hindi kami matatawag na tunay na Muslim kung hindi namin ikilalanin si Jesus Christ, pero bilang propeta lamang siya ng Diyos. Bilang propeta lamang siya ng Diyos. At hindi siya anak ng Diyos o hindi siya Diyos. So propeta lamang siya na katulad nila David, nila Solomon, nila Abraham, nila Adan, so nila Moises, nila Noah, so iisa lang sila. Propeta lamang po sila sa amin. Bakit? Dahil mismo si Allah ang nagsabi sa banal na Quran na siya ay propeta lamang. So ngayon mga kapatid, kung titignan natin, isang argument kasi dati po ako Katoliko mga kapatid. So nakapagsaliksik din ako sa pananampalatayang na-depreciate ko yung Catholic and Islam. So yung Katoliko ako, sinasabi na anak ng Diyos si Kristo. Joey. All right. Smile.